maraming salamat sa mga blessings na natatanggap namin. And maraming salamat sa araw ito pag kahit na medyo maulan, hindi po kami hinayang mapahamak papunta dito sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkasabi na makapagturo at makapagbahagi ng iyong salita. Sa po namin ito sa Panginoon Jesus. Ayan, good morning church. Ayan, medyo maulan na. Ayan. Buti na lang, pupunta yung kapatid ko, nasa bahay siya pa. And papunta dito, nagsasakyan na lang ako. Kasi ang plano ko talaga, mag-motor lang. Kasi ako lang naman yung nga nangyari, magdamag, sinasa ko pala, hindi kakayanin ng motor ko, mahirap na sa makakalimutan. Salamat kay Lord. Yun nga, pumunta yung kapatid ko, hindi magamit ako sa kapatid ko dito. Anyway, sige, start na tayo. So, yung discussion natin for this Sunday is about the passion of a leader. Yeah. So, bago tayo masimula pala, sige, i-define muna natin po yung words na yan. Yes, sir. Ayan. Yung leader, a Christian leader, is someone who influences others in accordance with the teachings of Jesus. Christian leadership is not just about authority or position, but it's primarily about serving others, living our biblical values, and helping people grow in their faith and relationship with God. So yun yung meaning ng isang Christian leader. And ngayon, yung passion naman is a strong and intense emotion or enthusiasm for something. No, it's what drives people to pursue activities, goals, or causes with deep commitment and energy. Ngayon, ano man yung ibig sabihin ng passionate leader, no? So, bali, pagkakangay lang natin kung yung meaning nila, no? Ganun pa rin, Christian leader, ganun pa rin yung definition na. Yun nga lang, may dagdag na. So, next slide please. Ngayon, ang passionate Christian leader, bukod sa definition na yun, meron na siyang intrinsic motivation. No? So, yun, bali, ginagawa mo na siya willingly. Hindi lang dahil sa may matatanggap kang reward or dahil sa magkakamit ka ng pera o kahit anong hindi na yun dahil ginagawa mo siya kasi you are willing to do it. Gusto mo siyang gawin. No? So next, meron kang interest. No? Sabi dyan, it's not a passive phase, it keeps you engaged over time. So meaning, hindi lang siya nigas-pugod, so umpisa lang. Pagkapabuhay mo na siya, ginagawa. And hindi naman ito yung parang, yung pampalipas oras lang. No? And then, meron na siyang emotional intensity. And of course, meron na yung creative. So, nag-iisip ka na kasi ng mga paraan kung paano ma-i-improve, magkakaroon ng innovation. Kasi may project kayo or something. Parang nagkakaroon na ng creative mind, no? Para mas mapaganda yung project yung successful yung project na. So, yun yung isang yung meaning ng isang tawag dito, passion, a passionate leader. Ayan. So, in short, the passion is what makes you alive, no? So, hindi ka lang basta leader, dapat mayroon ka yung passion, gusto mo rin yung ginagawa mo, no? It is what makes you alive. Ito yung parang apoy. Ito yung parang apoy na sa kaloob-looban natin na nagbibigay sa atin ng dahilan para bumangon at magpatuloy at lumaban sa hamon ng buhay. So yun yung passion. May narinig ko dati yung preacher dito na nagsasalita dito na yung apoy, umisigaw pa siya eh. And, tumatak sa amin yun kasi nga,
naalala ko siya palagi. Si Pastor, yung last time ko siya ano po yung yun? Anyway, well, kung baga, naalala ko dati nung nung, ewan ko makakalimit ko ang lahat, no? Nung ako ay high school o kaya, nung nag-aaral pa, di ba, kunyari yung teacher, yung professor nyo, mag-groupings kayo, and then sa group ko yun, mamimili kayo, o kung sino magiging leader. So, usually, or madalas, huwag na ako, sino na lang, isang pas na lang. Hindi naman ako magaling. Huwag na. Usually, pag yung last time ang ikas ng mga classmate, hindi pala yung pangalan natin. O si tubigan na lang. Bida-bida naman yan eh. Teacher's pet naman yan, isa na lang. I mean, ayaw natin madalas maging leader. Bakit? Hindi lang dahil sa na yun. Totoo niya, ayaw kasi natin talaga ng responsibilidad. Ayaw din natin mag-extra effort para sa grupo. Yung talaga yung nailagan. Eh yung mga willing na tumanggap ng role na yun, sila talaga yung may passion dun sa ginagawa nila. And aminin natin ba, ganoon talaga. Kunyari, sino sa atin, siguro naman, makapag-attend na tayo ng parent-teachers, DTWAS and diba, bago nagsisimula yung na-assign mo na kung sino ang president, sino ang vice, and so on. So, sino pwede mag-volunteer na president dito? Wala na din. Ayun, di ba? Kasi nga, ayaw natin ng responsibilidad. At yun dapat ang iiwasan natin. Dapat, kung talaga tayo ay isang passion Christian leader, nandun dapat yung willingness natin na mag-serve. And although po, hindi naman talaga yung leadership po and authority are not for everyone. Hindi naman talaga lahat masatawag natin yung leader. But, there are other ways on how to be a leader on our own. No? So, isa dito, kunwari, magkapatid kayo, no? Regardless kung sino ang kuya o sino ang matanda, pwede nyo i-lead yung kapatid nyo, mag-set up kayo mag-set kayo ng, regardless kung sino ang batang matanda, you should set an example yan. Mag-set kayo ng example dun sa kapatid mo kung ano ang tama at mali. Diba? Leader na rin yun. Hindi naman siya technical leader talaga, pero you are doing a leader's role doon sa pagiging pagsaset ang example sa kapatid mo. Sa pa-example siguro yung kapag yung magulang ka, may mga anak ka, dapat alam mo kung paano sila i-lead, and yung mga anak mo at itama ang kanilang mga mali. It's again, another way of leading. And also, kapag may kaibigan ka naman, regardless naman kung non-believer or believer yung friend mo, you should know how to lead them and point them to Jesus. So that's the other way of leading. Hindi talaga technically, pag sinabi leader ka, meron kang isang grupo na nililid, kahit sa sarili mo, pwede ka maging leader. Okay? Ayan. And if you feel the call of all leadership, then that's good. Go for it. Just bear in mind that being a leader is not about gaining power and influence. It's about taking responsibility and sacrifices. Yun talaga ang sense ng isang leader. You have to take sacrifices and responsibility. Katulad ni Lord, di ba? Ni Jesus Christ.
nag-pay siya ng price. Ano bang yung binayad niya? Binibigay niya sa atin ang buhay niya para tayo maligtas. Ganun ang isang leader. Hindi yung parang bayaran, ano ka lang, malami, bayaran tao ka lang. Sige, ikaw maging presidente na ganito, babayaran kita. Pero pag dumating pa lang nagkaroon ng problema, yung presidente yun, iiwan niya na yan. Kasi wala siyang, bahala na kayo, jalis na ako dito. Diba? Bali, hindi talaga siya yung bali, wala sa kanya yung passion, wala sa kanya yung kagustuhan na mailigtas yung kanyang mga tao. So, yun. Ngayon, there are several factors regarding the passion of a leader. So, yun yung part 1. Next slide, please. Ayan. Choose the focus. Okay. Ayan. Siguro, karamihan naman sa atin, kilala na kung sino si King Solomon. No? So, bago pala yun, in order for us to be a godly leader, you have to have a vision. You have focus yourself to a goal. And of course, kapag leader ka, meron kang tinatawag na perks. Yung may perks of being a leader. So, you will have the power and influences. Makakatanggap ka din ng preferential treatment, no? And special attention from your people. No? So, talagang ganun ka doon. Kasi ka short, famous ka. Nire-respeto ka. So, yun yung parang perks of being a leader. At dahil din dito, kung minsan, na-overwhelm tayo, no? At nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi tama. At nawawala na tayo sa goal at focus natin. Yun. So, ito yung isang halimbawa dito, yun nga, yung buhay ni King Solomon. So, si King Solomon, ba siya yung anak ni Hari, David. Nung mamatay si King David, siya na yung pumalit bilang hari ng Israel. So, mabigat na responsibility yung para kay King Solomon. And dahil doon, nagdasal siya, humingi siya ng wisdom kay Lord. At hindi naman pinagkait ni Lord, binigyan siya ng wisdom. At dahil sa wisdom na yun, naging mayabong, naging isa siya sa mga pinakamayaman at matalinong hari sa kasaysayan ng Israel. No? At dahil dito, tiningala siya ng maraming tao at siya ay tinaguri ang pinakamatalino at pinakamayamang hari sa kasaysayan ng Israel. However, despite of his wisdom, he decided to try other things rather than to fix his focus to the Lord. So ano yun? Ano yung mga sinubukan niya? Kasi katulad ng sinabi ni Kurtz kanina, yung SSS. Diba? Parang sobrang safe na siya, sobrang secure. Ano pa nga isa? Safe, secure, and secret. Yun. So parang yun yung naman niya siguro doon. And dahil doon, parang boring siya, no? Parang gumawa siya ng iba, wala na siya sa focus niya. And gumawa siya ng mga gawain na hindi na naaayon kay Lord. So, na-record na ito, yung mga kaganapan ngayon, sa the book of Ecclesiastes. So, meron na itong tatlong pangunahing parts o part. So, yung letter A, yung amusement, no? So, these are the things that he thought would bring him fun and enjoyment. So, basahin natin. I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good, but that's also proved to be meaningless. Number 2, laughter, I said, is madness, and what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens during the few days of their lives. So, ano siya, nag-enjoy siya. So, yun. Pero, kahit na nagawa niya na yun, ang pakiramdam niya, kung wala naman siyang
fulfillment doon. Wala siyang naunang uwa. Next na tayo, please. So number 1, accomplishments. These are the things he pursued, thinking they would bring him a sense of fulfillment or feeling of success. So, ito naman sa Ecclesiastes 2, verse 4 to 6, sabi, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoir to waters groups of flourishing trees. So, ganun din, gumawa naman siya ng mga, diba? Gumawa siya ng parang isang malaking templo. No? Na yun ay inalay din ng kay Lord. Pero yun, pero kahit na ginawa pa rin yan, ganun pa rin, wala pa rin siyang sense of fulfillment na nararamdaman. So next, please. Yeah, next is accumulation. These are the things he gathered for himself, assuming they would have filled his life. So dito naman sa Ecclesiastes 2:7 to 11, I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself and treasure of kings and provinces. I acquired male and female singers and inherited as well the delights of a man's heart. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me, and all this my wisdom stayed with me. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. Yet when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. So, dun sa uling verse, talagang kahit anong ginawa niya, wala talaga siyang napala. Wala siyang naramdamang sense of fulfillment. Dahil alam naman natin, ang fulfillment talaga natin is of course to be with the presence of the Lord. And yung yung gawain ng Panginoon, yun na naman talaga ang makakapagpaparamdam sa atin na tayo, makagawa tayo ng tama, yung success nandoon. Kaya yung Solomon's story serves as a reminder of the importance of seeking wisdom and living a life in accordance of God's will. It teaches us true fulfillment comes from a relationship with God and a commitment following His commandments. It also reminds us to seek and focus only to the kingdom of God. So yun lang naman yung part 1, or part 2. I mean, itutuloy lang ng next week yung part 2. So, to summarize po, bali, kailangan sa buhay natin, hindi tayo nawawala sa focus. Kailangan, kahit ano man yung mga distractions sa paligid natin, lalo kung ikaw ay leader, dapat si Lord lalo yung nasa isip natin. Hindi tayo dapat nawawala na sa labas natin. And, yun po. Magka-question pa ba ako? O magkikwento na lang. Yun na siguro. Sige, let us pray na po. Lord, maraming po salamat sa pagkakataon muli na makapag-preach, makapag-ahagi ng salita ninyo. And maraming po salamat sa mga blessings na pinapalubsan. Sana sa pag-uwi po namin, patuloy pa rin yung gabayan at iliyo po sa lahat ng uwi ng kapahaw. At patuloy po yung namin sa Panginoon Jesus. Amen.